Nakakagimbal. Oh, nakakagimbal isipin mga kababayan na ang sentro ng kurakutan dito sa ating bansa, base dun sa hearing sa Blue Ribbon mga kababayan, ay ang ating mismong first family. Doon nakasentro ang kurakutan sa Pilipinas mga kababayan. Ang pamilya ng mga Marcos, kabilang na ang kanilang pinsan. Oh, isang pamilya lang sila mga kababayan, di ba? Yan talaga ang nasabi nitong dating komisyoner ng PACC, Presidential Anti-Corruption Commission mga kababayan, na unang-unang inabolish si Bangag nung naupo siya sa pwesto. Red flag mga kababayan, ano? Nakakakilabot isipin mga kababayan na ang sentro ng kurakutan sa bansa ay ang first family mismo. Panoorin niyo po ha. Yung emphasis nila doon sa first family, referring to the President, the First Lady, at kay Representative Sandro Marcos. Sandro. And then, si Romualdez din mga kababayan. Iisa lang yan sila eh. Sama-sama yan bumangag mga kababayan. Doon ako na shock kasi they were really very detailed, straightforward. Detalyado with all the honest pictures. about it. Wala akong nakikitang invento doon sa sinabi nila. Oh, tingnan nyo mga kababayan ha. Mayroong mga picture na ng pera ha. Pera mismo. Nagka-count mga kababayan. Yung mga maleta na dinideliver nila. Kailangan namang labahin yun mga kababayan. Acknowledged na mayroong kurakutan sa flood control. Acknowledged na mayroong delivery ng maleta. Tapos eto, nagpipresenta ng ebidensya. Sasabihin ng ilan mga kababayan, invento lang yan. Yung mga ungas na nagsasabi niyan mga kababayan, pikit mata sila. Dahil natatakot sila na papalit si VP Sara. Diyos ko Lord, ang mga buwisit. Niyo po ng 18 ex-soldiers, saan po kayo pinaka-nagulat kanina sa kanilang mga revelasyon? Well, yung kanilang pag-reaffirm doon sa kanilang sinabi sa kanilang affidavit, yung joint affidavit or pinagsamang salaysay nila, na nag-deliver sila ng maletang pera Maletang. family. Oh, Doon ako ayan. The first family. At eto mga kababayan, pwede na itong gamitin na ebidensya para magsampa ng kaso na mga kababayan later on. Yung kanilang testimonya sa Blue Ribbon. talaga. Kasi yung iba kasi, meron na tayong knowledge about that. Kasi nagkaroon ng press conference or conferences before, isinbuwalat na nila yan, yung mga kongresista at senador na tumanggap di umano ng maletang kickbacks. Pero yung emphasis nila doon sa first family, referring to the President, the First Lady, at kay Representative Sandro Marcos, doon ako na shock kasi they were really very detailed, straightforward, and honest about it. Wala akong nakikitang invento doon sa sinabi nila eh. Complete with all the evidences mga kababayan. At sa logic, napaka-logical. Diba yan mga kababayan ha? Yan ang tinuturo nga nila, si Zaldico, diba? Pati si Bangag mga kababayan, yan nga ang kanilang gustong i-fall guy lang si Zaldico, na siya na lahat umako mga kababayan. Dahil ito mga tauhan ni Zaldico nagsalita na, kung saan nila dinadala ang pera. Lahat ng mga politicians pinagdalhan. Kabilang na ang Bendalo mga kababayan. Pati babae pa nga daw, dinala doon sa Bendalo. Opo, at meron pong isang senador kanina, sir, nakapo na napaka detalyado raw po ng mga pahayag na kahit katiting daw na detalye na magkamali kahit sa spelling ng pangalan, pwede raw yung i-refute sa court pag binusisi po yung ebidensya. Itong ganitong katibay po ng mga pahayag, sir. Yung spelling, pwede na yung makakalusot yan sa korte. Yung mga ganyang mga bagay mga kababayan dahil hindi yan hindi yan maiiwasan. Example, yung mga spelling lang mga kababayan, hindi yan. Okay lang yan. Tatayo sa korte. Sa inyo pong tingin? Well, sa aking experiensya, I've been in the practice for almost 3 decades, 30 years na. Halos, actually 29 years. And I have seen it all. I've been a trial lawyer, up to litigation counsel, up to the Supreme Court, and even in the COMELEC. Nakita ko lahat ito. At witnesses like that, when they declare statements in a straightforward, sincere, honest, and detailed manner, usually sinusustain yung mga testimonya nila sa korte. So I think, yung kanilang sinabi kanina will stand legal scrutiny in a courtroom scenario. Opo, lalo pa yung kanila pong mga sinabi na meron pang corroborating evidences, attorney. May screenshots pa with timestamp, sir. Yeah. In fact, doon din na I was very observant kanina regarding that. Kasi may mga detalye doon na wala sa kanilang affidavit, pero nilabas nila for the first time kanina. So I said, these are very, very
daming evidence against those being named. Smoking gun yung kanina. Smoking Tumatagdag gun. na mga detalye nila. And the more it strengthened yung kanilang kredibilidad at credibility ng kanilang mga testimonya. Opo, lalo pa attorney no na napakatindi po ng kanilang mga pinangalanan ng mga personalidad kasama nga po ang Presidente Marcos Jr., former Speaker Yeah. Martin Romualdez. Sandro, andun mismo sa bahay ng Marcos, mga kababayan, ha? Ito pang mga ganito sir makatatayo sa korte. Yes, kasi More than. normally, an ordinary person will not name itong mga high profile or perceived to be strong personalities, and especially those mga personalities na nasa poder ng ating pamahalaan. Imagine mo, presidente, pinangalan nila, yung dating speaker, pinangalan nila, and some senators, even former Senator Soto or Senate President Soto, pinangalan nila. So, they are not definitely joking kasi alam nila yung rest back in case na nagsisinungaling sila. So, I don't see any reason why they will tell lies in the face of all these serious accusations before a Senate investigation at that. Tapos, with all the cameras and the attention of the nation at them, kung hindi totoo yung kanilang pinagsasabi. Wala silang magigain eh. Ano magigain nila, mga kababayan? Kamatayan nga ang pwede nilang kakaharapin. Nagsakripisyo. Oh, ang mga marinong ito. Buwis buhay, mga kababayan, sa totoo lang. Opo, that explains well na meron pang mga nagsasabi, Attorney Manny, na hindi lang pala yan 18, mahigit 100 pala yan. Lalo na kung mag-appear yung mga kasama pa nila. Ang iba raw, Attorney, active pa sa serbisyo. Actually, I'm expecting additional people coming out, mga Pero kung 100 plus yan, mga kababayan, no, mayroon ding ano dyan. Mayroong magta-traitor dyan. Hindi lahat, makikipaglaban para sa katotohanan. yata yan na gusto ring lumabas. I'm not really sure no kung matutuloy. Pero if nangyari yan, the more ma-strengthen yung kanilang mga alegasyon. At NJ, I just want to say ito. I have witnessed hearings in the Senate as a resource person and as counsel, and also in the House as counsel, in several investigations and hearings. At normally, itong mga resource persons na nagsasabi ng totoo, pagdating ng korte, sinusustain sila eh. So, I remember several years ago, I was counsel to 12 congressmen in the Senate. I mean in the lower house, and some former senators. And even during the time of one committee chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, I was a resource person. At na-notice ko, yung mga nagsasabi ng totoo, usually straightforward sila at walang takot when they relay before the committees yung kanilang nalalaman. At yung mga kasong yun, nag-prosper either sa Sandigan Bayan or in the lower court. So, and even in the office of the Ombudsman. Kaya kanina natutuwa ako dahil sa tingin ko will stand talaga yung mga testimonya nila, will stand scrutiny even outside of the court, kahit sa mga quasi-judicial bodies, even in COMELEC, even in the Supreme Court, that will stand. Kasi wala ako nakikita Malakas, mga kababayan, ang laban. Of course, it's never perfect. Pero ngayon, this time around, bendalo yan, mga kababayan. Wala ka maaasahan, lalong-lalo andyan si Boying. MJ. At saka mas mabuti nga hindi perfect ang testimony because it indicates a batch of truth. Di ba? Dahil kung mga kababayan, masyadong perfect, kaduda-duda na, baka rehearsed. Kasi kung perfect naman, baka rehearsed or coach. So kanina nakita ko, hindi naman siya perfect na 100%. Pero they were really sincere and honest and detalyado sa mga sinasabi nila. Opo, sa experience po niyo, sir, sa case build-up sa PACC, ano pa kaya ang lacking na corroboratory testimony para po mas mapagtibay pa ang mga ebidensyang isinuwalat ng 18 ex-soldiers o ng Brave 18 kanina? Kasi syempre, na-mention po yung pangalan ni former Congressman Zaldico na may possibility raw na mag-testimony via Zoom. Kailan kaya yan, no? Mas mabuti Pero hinijack ba, kababayan, natulpok ang Blue Ribbon. Maghihiring din daw sila. Diyos ko Lord, tulpok. siguro kung magsalita na si dating House Appropriations Chairman, Congressman Elizalde at sabihin na niya kung ano talaga ang nangyari. And si Gutesa, sana lumabas siya uli. Pero for purposes of
Wala si Gutesa mga kababayan ginipit na nila filing cases before the court and investigation purposes. Yung mga sinasabi ng 18 ay enough na. Pero kailangan for conviction, kailangan yung testimony also ni Natiksay. Oh, yun. Sina Mark Tiksay. Baka pinatay na. Tiksay at saka yung isa, di ba? Si Estrada. Yung Estrada. Bilang ng pera at saka taga-account ng pera na dinideliver nila. So, kailangan yon kung sa korte na ito. But for purposes of investigation, enough na yung sinabi ng mga dating Marines and Army. Kasi nakalagay po dito ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024 Holiday Inn at ICC Holiday Inn Group, Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap ni interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santos Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalingan ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian de los Santos na dating mga pulis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, it is the former speaker, anyone wants to get to the bottom of Zaldico, please, mag-zoom ka, Zaldico. truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC. Ang problema lang naman ko doon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. But halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila, wala rin naman problema We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups and was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod Bahay ni Boying ha. Inamin din niya ni Boying mga kababayan. Tandaan nyo, inamin niya yan. sa meeting dito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapagputusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa Pilileng. konektado sa ICC personalities. Pinapalitan pa ng dolyar ha? Kasi bakit ka magdadala ng piso doon sa Netherlands? Dapat dollars. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid. At iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So it's bad to cover up EJK, but it is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy ha, I'm not saying walang extrajudicial case. Dahil ang EJK mga kababayan hanggang ngayon patuloy pa rin. Yung mga riding in tandem, patayan mga kababayan na walang EJK yan. Killings even during the time of President Pinoy. There was between 13 to 17,000 every year na EJK. Ayan. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas ganung karaming patay pero hindi EJK. So, please elaborate on this. Kanina inumpisahan nyo na dun kay Senator Trillanes. No? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings simula 2023, can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash nagulat ako dito sa table in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Atty. Maligod, usually, kumpanyero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na di ba, na nag-duty. This is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapahama ka pa. So usually, yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yon. So let's start with this table. What is this table? Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. Dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule
ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka-assign din sa mga media operators nila. No? Meron pong na-assign dito sa 2 operators yata. No? So ito lang po, sample lang po yan. Ang daming naka-assign, no? Pera ng bayan, naubos. Hindi pala to parang may sumundo, talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible, details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayoko sabihin marami, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga. No? But details Mahiya naman matter. kayo! So, ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC? Sa ICC muna tayo. Yes po, sir. Dumating yung IC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes, din si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024, November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, Sample Holiday Inn, na evening meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po natin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir. For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parot parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Amy kasi nakakonekta kami siya para malaman namin, isa-isa namin tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari. So, Chairman, to continue, di ba? As I said, no, take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation. Actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late, great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, wag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So, hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about so anong dineliver dito? Maleta, pera, kanino dineliver? Ano yung sinabi nila para saan yung pera na yon? Pang kain lang ba o pang gasolina yon or what? No. Kanina inumpisahan nyo na yan, di ba? Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-a-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila. Pero kanina may nagsabi no, na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes, tama po ba? Meron po, sir. Bali, Go ahead po. Go ahead ako po, po. sir, nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda. Sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit na? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman ng... Ako rin po mismo yung nagbuhat, no? And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na malita. 6 na po? 6 piraso. 6 na po. Okay. 6 na. 6 piraso okay. na malita po. Maliit, medium, or... Halo-halo po, sir. So, 2 beses. 2 beses. Tapos, Sir Tube, so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar. Yes, Your Honor. Na dineliver din kay... Binigay po namin kay dating speaker po yung... Okay. But ang sabi niya, or ang
Sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yan? Na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po. Okay, thank you. Malinaw, Mr. Chairman. Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistinggi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ng ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganong karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga tweet, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa. Kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigahan para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulungan pa na humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street. Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa, Senator Bato, hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka-unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod constitution natin, no? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you. Karagdagan lamang sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yun pagkatapos ng 1 taon. Alam po ba ninyo ang dahilan nun? Ang dahilan po noon, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo'y membro ng ICC, may karapatan silang usigin yun. Ngunit yung pag-uusig na yun, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na 1 taon. Hindi po nila ginawa yun. Nung sila'y mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila
ifa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, na presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia, dahil nagpunta yata ron ng Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arrestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwede gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel. Si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa, hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan. Lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street, yung Tamarin Street, 30 Tamarin Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarin Street. Dalawang pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap si Yusek Jojo Guadis, kasama ng kanyang gwardiya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Guadis. The same 30 Tamarin Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa dalawang araw? Yes, sir. Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor. Pinatutunayan nyo na naganap yung pagde-deliver sa dalawang araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan. Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarin Street sa Forbes Park yata yan. Forbes Park po. Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV para sa ganon, makonfirma natin tama ba yung, ano ba yung plate number ng tatlong Grandia na ginamit o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarin Street. Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po ako doon is Nelson Go ang binabanggit ng gwardiya. Ano po? Nelson Go. Yung Nelson Go, yun po yung dummy ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para i-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po natin lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong may pawag, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Nara Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Nara Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nagdi-deliver dyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Nara Street. Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po. Ano po ang sinasabi ninyo bago kayo papasukin? Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara. Papapasukin na kagad kayo ng gwardiya. Yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob sa gate po. So sino pa po ang magkukumpirma nun? Ako po, Your Honor, kinukumpirma ko. Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabihin nyo lang,
14 non-restrict, Speaker Martin Romualdez. Yes po, Your Honor. Ilan po lahat ang na-deliver naman do sa 14 na restrict? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 na restrict. Marami, Your Honor, kasi yung natapos na doon sa simula 2022 hanggang 2023 December, doon sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos doon sa 2024 January, nag-start yung deliver sa 14 Nara Street po, hanggang natapos po yung termino ni Busal. Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference dyan yata sa Globe Filipino na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay, kasama po ninyo ang inyong abogado, at nang ito po ay makarating dito sa amin sa House dito sa Senado, ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yatang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man. Ano. Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion at ang At binasehan... yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta dun sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga tao ito na 18 sa kanila hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa bulwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala.